entrance exams maaaring libre na. DepEd pahirapan sa pagkuha ng mga guidance counselor. Unang kaso ng Q fever na record sa Pilipinas. Kasalukuyang sitwasyon ng trapiko. Live mula sa lungsod ng Carcar, rehiyon ng Central Visayas. Ito ang Campus Connect. Magandang araw, Pilipinas. Maayong adlaw, dakbayan sa Carcar. Ngayon ay ika-9 ng Hulyo 2024. Narito kami upang maghatid ng mga may init at sariwang balita. Ito ang tahanan ng balitang totoo At himpilan ng masang Pilipino. Ito ang Campus Connect. Simulan natin ang balitaan sa pagpasa ng Free College Entrance Exams Act sa batas. Para sa karagdagang detalye, tumutok tayo kay Ian Abella. May oportunidad na ang lahat ng mga kwalipikadong estudyante makalibre sa entrance exams ng mga higher education institution. Sa ilalim ng Republic Act No. 12006, ang aplikante ay kailangang natural-born Filipino citizen at makapagtapos sa top 10% na kanyang graduating class. Ian, ano raw ang gagawin ng pamahalaan upang may matupad ang batas na ito? Maraming salamat, Ian. Ang paglalipong bakante sa bilang guidance counselor ay pahirapang nagmano ng DepEd. Nagpahayag ang DepEd na mayroong 4 na naging bakanteng posisyon bilang guidance counselor. Sa kadahilan ng kaunti lamang ang may talang graduate sa mga programa ng Masters in Guidance Counseling na mayroong 251 graduates sa loob ng 2018 hanggang 2021. Pahayag pa ni EDCO, malaking bahala ang supply ng mga profesional na maaaring makatulong sa bullying at mental health sa paaralan. Ito si Adeline Sanchez para sa Campus Connect. Kauna-unahang kaso ng Q fever na itala sa Pilipinas. Para sa kabuuang balita, tutukan natin si Rafael Pacoli. Na-record na sa Pilipinas ang kauna-unahang Q fever na natagpuan sa isang kambing sa Santa Cruz, Marinduque. Isang sakit na maaaring may pasa sa mga tao. Ayon sa Bureau of Animal Industry, ito ay may dalang sintomas na lagnat, panggiginaw at muscle pain. Salita naman ni Dr. Christian Nakigan, OIC National Veterinary Quarantine Services Division ng BAI, agad naman nilang inaksyonan ang pagkalat ito. He is taking decisive measures to contain the disease and prevent further spread. Ang Q fever ay isang sakit na kapag hindi magamutan ay maaaring humantong sa sakit sa atay at puso. Ito si Rafael Pacoli, laging konektado, laging totoo. Susunod. Interes ng mga Pilipino sa balita, bababa ng bababa. Indonesia, tahanan ng pinakalunang pintura sa mundo. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Campus Connect. Pilipinong may malalim na interes sa mga balita, bumaba ayon sa survey. Ayon sa survey.
nawala din ang boses ng isang balita. Matapos Natungkasan sa Indonesia ang pinakalumang narrative artwork sa mundo. Sabi nila, mahigit 51,000 taong nakalipas nung ito'y naipinta. Kapartner, tutukan natin si Rafael Pacoli para sa buong kwento. Gamit ang makabagong laser dating technology, nagkasabi si Maxime Aubert, isang mananaliksik, na ito ang unang beses na nakaalam sila sa katandaan ng isang pintura sa kuweba na mahigit 50,000 taong gulang. Ang pagtuklas nito ay nagpapakita ng storytelling ay mas matagal na naging parte ng ating kasaysayan sa kung ano ang nakaraang malalaman natin tungkol dito. Ito si Rafael Pacoli, iyong koneksyon sa pandaigdigang aksyon. At iyon ang mga balitang nakala para sa araw na ito. Muli, ako ang lingkod bayan, Adeline Sanchez. At ako naman ang inyong katuto, Vinny Cazar. Na nagsasabing kahit saan, At kahit kailan, maging konektado. sa balitang kaalyado ng katotohanan. Ito ang Campus Connect.